Recording in progress. Magandang gabi. Let's open our Bible. Ruth chapter 4, the last chapter of the book of Ruth. And we are now in the fourth week of August, the last but not the least week. And let's read our scripture reading in verse 14, August 30, 2022. Then the woman said to Naomi, blessed is the Lord who has not left you without a redeemer today, and may his name become famous in Israel. This is the word of God. Praise be to God. Magandang gabi muli sa bawat isa sa atin. Nandito tayong lahat. And we are so blessed to have the Word of God, na spiritual food ng ating buhay na siyang bibigay ng lakas, kagalakan at tamang pag-iisip sa atin. And we have discussed the book of Ruth and its theme is May the Lord bless you. We have a God na nagbe-bless sa atin kahit paminsan ay kala natin ay hindi siya na nariyan sa ating buhay o meron siyang kinikilos na hindi maganda ayon sa ating paningin, pero nandiyan siya palagi. And He is the God who will bless you, mga kapatid. And welcome to the fourth chapter ng Book of Ruth. At makikita natin sa chapter na ito that the Lord is our God who bless us even in the end. No, siya ang Diyos na magpapala sa iyo hanggang sa huli, till the end, mga kapatid. Ang Diyos ay siya ay always willing na magpala sa iyo. Willing lagi siya magpala sa iyo. Hindi siya madamot na Diyos. Okay? Hindi siya yung Diyos na hindi siya yung Diyos na alam mo yung titipirin ka. Hindi rin siya yung Diyos na nakakalimot magpala. Ibig sabihin na nakakalimot, parang suntok sa buwan yung kanyang pagpapala sa iyo. He is always intentional. And napakaganda because we can see in the book of Ruth na kapag nagpala siya, gusto niya ma-appreciate mo talaga ng maigi. And that's why meron siyang tatanggalin sa buhay mo, medyo masakit, meron siyang aalisin sa buhay mo, para pa kapag pinagpala ka niya, talaga ma-appreciate mo. Okay? So, something na si God is the director of our life. Gagawin niya lahat ng bagay, aayusin niya sa lahat ang buhay mo para ma-appreciate mo pa siya more and more. Pero at the end, hindi ka naman talo. The first one, kita natin dito, as we read the verse 14, the Lord will not leave you, though He has taken the most important from you. Pakita natin dito in verse 14, blessed is the Lord has not left you. Sabi ng mga kumare ni Naomi, no? Kumare, pagpalain natin ng Diyos dahil hindi kanya iniwan. No, nakita natin si Naomi, siya yung matandang mother-in-law ni Ruth. Napakatanda niya. Okay? And alam natin kung ano yung nawala sa kanya. Ano ba yung nawala kay Ruth, Naomi? Nawala sa kanya, yung una, is yung kanyang asawa. Okay? Pangalawang nawala sa kanya, ano? Ang pangalawang nawala kay Naomi is yung kanyang dalawang lalaking anak. Alam niyo ba, pag nawalan ka ng lalaking anak is talagang napakalungkot because in the time of Old Testament, lalaking anak ay napaka-importante because ayun talaga yung pagmumula ng linya mo. Nawala ang lalaki sa buhay mo, tatay, asawang lalaki, at dalawang anak na lalaki. Napakahirap ng kanyang buhay. No? Tinanggal ng Panginoon yun sa kanyang buhay dahil meron pala siya kailangang gawin o ipapakita pa kay Naomi. Ano kaya yung mga bagay na tinatanggal ng Diyos sa buhay mo? Ano kaya yung mga bagay o tao na tinatanggal ng Diyos sa buhay mo? Ano yung bagay na inaalis niya sa buhay mo na napakasakit para sa iyo nung nawala yon? Hindi siya magtatapos sa nawalan ka. Magtatapos ang iyong buhay o storya ng buhay mo, storya ng face ng buhay mo sa pagpapala ng Diyos if you would obey God. That's the reality. Kasi makita natin dito, kahit ano pang nangyari sa buhay ni Naomi, no, kahit na wala pa ang kanyang tatlong mahalagang buhay o mahalagang tao sa kanyang buhay,
pinapakita niya na hindi pa rin siya iniwan ng Diyos. Kahit na nawalan ka pa ng ganitong bagay, nawalan ka pa ng tao, importanteng tao sa buhay mo, hindi ibig sabihin na iniwan ka na ni God. Okay? Hindi ibig sabihin na iniwan ka na ni God. Laging tatandaan yan. Kung mawalan ka man ng pera, mawalan naman yung pinakamahalagang bagay sa buhay mo, o minsan na mayapa ang isang tao sa buhay mo, masasabi natin, nasa ng Diyos? Bakit niya ginawa sa akin to? No? Bakit niya hinayaan yung ganitong buhay sa akin? Kinalimutan na ba ako ng Diyos? No? Kung mahal niya ako, dapat lagi niya akong binibless. Pero hindi na natin ma-appreciate yung blessing ng Diyos kung laging blessing ang tumatanggap sa atin. Tama ba? Parang kung ikaw ay laging kumakain ng matamis. No? Kapag ikaw ay laging kumakain ng matamis, mauumay ka din. Tama? Kapag ikaw ay laging kumakain ng matamis, mauumay ka din. No? Pag ikaw ay laging kumakain ng beef fresh, mamaya ayaw mo nang kumain ng beef fresh. Tama? Okay? So, ganun din sa pagpapala ng Diyos, may kailangan talaga siyang tanggalin o alisin sa buhay mo. Ano? Para mas ma-appreciate mo siya. Now, always remember this, the Lord will not leave you, though He has taken the most important from you. Hindi ka niya iniwan, kahit na minsan ay tinanggal niya ang mahalagang bagay sa buhay mo. Nakita po natin yan sa buhay ni Naomi. Pangalawang bagay, the Lord will give back better than what was lost. Ibabalik ng Diyos ang kung ano man ang nawala sa iyo, pero mas maganda na this time. Mas maganda na this time sa kung ano man ang kanyang kinuha sa iyo. Okay? Tingnan natin to. Kita natin sa verse 14, then the woman said to Naomi, "Blessed is the Lord who has not left you without a redeemer, and may His name become famous in Israel." I want you to remember this word, redeemer. Sa Tagalog ay manunubos. Okay? So, si Elimelech, namatay na. And si Naomi ay merong property. Meron siyang malaking lupa. At kailangan ng isang lalaki na tutubos sa property o mangangalaga sa property ng namayapang si Elimelech. Paano yun? May anak naman siya. Namatay din naman yung dalawang anak niya. Si Mahlon at Chilion. So wala na. So kailangan ng isang kamag-anak ni Elimelech na tutubos ng property para kay Naomi. Mangangalaga. Okay? Ayun nga po, sino? Sino ang redeemer? Manunubos ni Elimelech, ni Naomi, ni Mahlon at Chilion. Siya po ay si Boaz. Diba? Nakita si Boaz at si Ruth, no? Nagkatitigan sila, di ba? Nagkatitigan sila, no? Sa wheat harvest field, okay? At doon po nag-start yung kanilang parang hindi pa sila nagkaka-develop nun, no? Actually that time parang hindi masyado yung word na nagkaka-developan, kasi talagang gusto kitang mapangasawa, parang ganun agad, no? So makita natin si Boaz, siya po yung redeemer ni Elimelech, ni Mahlon Chilion para kay Naomi. So si Boaz, ang ginawa niya, dahil gusto niya talagang tubusin yung property, ingatan yung property ni Elimelech, okay, ginawa niya, umupo siya sa city gate. Ang city gate that time, parang kumpulan ng mga tao yun. Hinintay niya yung pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelech. Hindi po si Boaz ang pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelech. Ibig sabihin, hindi po siya yung merong unang karapatan para tubusin yung land. Hindi siya yung kinsman redeemer, no? Hindi siya yung manunubos. Hinintay niya yung lalaking yun at sabi niya, upo tayo, mag-usap tayo. At nang naupo silang dalawa, tinawag niya din yung mga elders ng city. Ibig sabihin, ito yung mga matatanda na pwedeng maging witness sa isang kaso. Pinaupo sila. Sabi ni Boaz sa kanya, yung lalaking yun, na pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelech, sabi niya, alam mo na bumalik si Naomi at meron siyang property at gusto niya ibenta sa atin ito para hindi ito mawala. Sabi ng kamag-anak, no? Sabi niya, sige,
tutubusin ko yan. Pero sabi agad ni Boaz, kapag tinubos mo yung property ni Elimelech ni Naomi, dapat asawahin mo si Ruth na Moabites. Sabi niya, ay hindi ko pwedeng gawin yan. Kapag kinuha ko si Ruth bilang asawa ko, baka mag-away-away yung magiging anak namin tsaka yung anak ko ngayon sa pagmamayari, no? Sa lupa. At ayoko mangyari yun, no? Gusto ko maingatan yung mga anak ko, gusto ko maingatan yung property, ayoko ng gulo, no? Sige, sabi ni Boaz, sige, ako magre-redeem. Okay? So sabi ni ng kanyang mag-anak, sige, I will give you the right, my right to redeem yung property. So bilang selyo na kanilang pag-uusap, binigay ng lalaki, yung kamag-anak, yung kanyang sandals kay Boaz bilang tanda ng kanyang agreement sa bawat isa. Makita natin dito na si Boaz ay redeemer. So, better ba si Boaz? Kasi nakita natin dito, will give back better than what was lost. Kita natin dito, sa pamamagitan ni Boaz, magkakaanak po si Ruth. Okay? At meron po si Naomi na napakabait na manugang na si Ruth. Makikita natin dito na sobrang bait ni Ruth. Sabi ng mga babae sa Israel, kasama ni Naomi, sa verse 15, si Ruth ay 7 beses na mas mabuti kaysa sa 7 anak. Si Ruth ay napakabait. Better to you than 7 sons. Ilan po ang anak ni Naomi? 2. No? Mabait si Mahlon at Chilion, pero mas mabait si Ruth na hindi iwan kay Naomi. So, yung binalik ng Diyos na kinuha ng Diyos si Mahlon sa Chilion, pinalitan niya naman ng si Naomi na napakabait na hindi siya iniwan. So, yung binigay ng Diyos na tao kay Naomi is better. Somehow better na nawala kasi nawala yung iba, no? Si Naomi at si Boaz ay better, no? For this time sa buhay ni Naomi. Mabait si Boaz, taong may integridad, hindi manloloko, mayaman. Si Ruth, napakabait na manugang, masunuring sa biyanan. Ano pa? Meron po na anak si Naomi. No? Nagkaanak po si Naomi sa pamamagitan po ng buhay ni Ruth. Kasi yung anak ni Ruth, kinonsider na ni Naomi na parang anak niya. Kahit na matanda na. At kahit di kadugo. Yes. Hindi kadugo niya naman. Ay kadugo. Oo, kasi si tatay ni malayong katugunan. Parang gano'n. Parang gano'n siya. Okay? So, mga kapatid, itong tinuturo sa atin ng Panginoon. Kala natin kung ano man kinuha sa atin ng Diyos, ay na yung the best para sa buhay natin. Hindi. May ibibigay pa siya sa iyo best. Okay? Na hindi mo inaasahan. At yung best na yun, hinubog ng panahon at ng oras. Hinog na hinog para sa iyo. No? Sabi nga ni Naomi, no? Sabi ng mga kumari ni Naomi, grabe naman, parang nagkaanak si Naomi ng lalaki. Dahil kay Ruth. No? Ngayon, kung ano man yung tinanggal sa iyo ng Panginoon, okay? Kung ano man inaalas sa iyo ng Panginoon, okay lang, tanggapin mo na ngayon. You have to accept the reality na wala na yung mga bagay na yan. But something, expect greater, better than what was lost. Okay? Expect better, greater than what was lost. Natatandaan niyo ba si Job na wala yung kanyang mga anak, lahat ng kanyang property? Pero binigyan si Job ng dobling dami ng kanyang anak at doble ng property. Imagine that. No? Nawala man, pero bumalik, greater pa. So po yung mayaman. Yes, pinakamayaman siya, madami siya wala mayaman. Oo. Pero merong key dito. Ibabalik sa iyo ng greater, better, yung mga nawala mo kung mag-o-obey ka kay God. Ayun yung twist. Okay? Dapat i-obey mo si God kahit na nawalan ka. O sa tingin mo, tinanggal ng Diyos yung mga bagay mo to. Patuloy mo siyang i-obey. Kasi ayun yung gusto ni God eh. Mahubog din yung character mo, yung puso mo.
Hindi lang yung nawalan ka tapos palayo ka naman kay God. Hindi po ganun yung gusto ni God para sa buhay. So pangatlo makikita natin, napakaganda nito. You will be surprised with this. The Lord will give what will be a great blessing to others too. So ibibigay ng Diyos yung isang bagay, isang tao, isang bagay, isang senaryo yung hinihintay mo, pero itong bibigay sa iyo ng Diyos magiging malaking pagpapala din para sa iba. Hindi lang sa iyo magiging blessing to, kundi para rin sa iba. Tingnan niyo, napakagandang blessing na ito. Kung babasahin yung verse 17, sabi dito, the neighbor woman gave him name, saying, a son has been born to Naomi. Okay, nakita niyo, no? Has been born to Naomi. So they named him Obed. He is the father of Jesse and the father of David. So yung baby ni Ruth, ang pangalan ay Obed. Obed kasi yung Obed yung nickname ko pero hindi Obed. Obed. So si Obed, siya po ay lolo ni King David. Si King David ay napakalaking pagpapala sa buhay ng mga Israel in the times of Old Testament. Imagine that. Yung binigay na baby kay Ruth, kay Boaz, kay Naomi ay naging pagpapala sa kanila at naging malaking pagpapala din sa buong Israel dahil si yung baby na yun ay lolo ni King David. A man after God's own heart, napakabuting tao, fearful, God-fearing, and also faithful to God. Kahit siya ay nagkamali kay Bathsheba. Meron pa, hindi pa nagtapos kay David. Alam niyo ba na yung linya ni Obed, okay, ay naging linya patungo sa Panginoong Jesus. Siya po ay nasa linya. Ito po ang pinanggalingan ng linya ng ating Panginoong Jesus. What a great blessing, hindi lang sa dugo, kundi sa spiritual na bagay. Kung hindi dumating ang ating Panginoong Jesus natin, alam natin na tayo ay patuloy pong nasa kasalanan. So yung baby na yon, ang pangalan ay Obed, anak ni Boaz at ni Naomi, ay ni Ruth, na parang anak na rin ni Naomi, ay naging tatay, lolo ni King David, a blessing for Israel. At yung linya po ni Obed, David, ay naging linya po ni Lord Jesus Christ na naging blessing hindi lang po sa Israel, kundi para sa iyo. What a great blessing. Imagine, yung blessing na binigay sa iyo ay maging blessing din dapat sa ibang mga tao. But that blessing is greater, better than what was lost because God did not leave you. Will not leave you nor forsake you. Laging tatandaan yun kahit na nawawalan ka ngayon. So, nasan po si Jesus dito sa storya? No? Alam niyo po ba na si Jesus ang manunubos natin? Parang si Boaz siya. Kung si Boaz tinubos niya ang property ni Elimelech, wala kay Naomi. Si Jesus tinubos niya naman tayo sa kasalanan. Okay? Kung wala si Jesus, tayo po ay parang napakasadlak ng ating nasadlak tayo sa kahirapan. No, kung si Jesus po ay wala, sadlak tayo sa kasalanan, sa kadiliman. So si Jesus po ang nagtubos sa iyo mula sa kasalanan at galit ng Diyos. So ngayon ay tinubos ka niya, ikaw ay sa kanya na. Treasured possession ka na. Hindi na ikaw ang nagmamayari ng buhay mo, laging tatandaan yan. Ang nagmamayari ng buhay mo dahil tinubos ka na, sino? Si Jesus Christ na. So, don't ever do decisions in life without consulting the one who owns you. Do not ever, meron akong kausap nung Sunday, nahihirapan siya mag-decide. And he is always deciding sa kanyang buhay according sa kanyang mga ina-analyze. Ang tatay niya at ang nanay niya naghiwalay. Okay? Ang tatay niya ay nagkaroon ng sakit, malalang sakit. Ang nanay niya ay nagkaroon ng ibang asawa at mayroong ngayong anak. At yung kuya niya walang trabaho, no? Tapos siya lang ang talagang nagtitiga sa pamumuhay o pagbubuhay ng kanyang pamilya. Ay matagal na siyang tumutulong. So ang analysis niya, sa tingin kailangan ko pa rin tulungan yung aking nanay, tatay, which is a good thing. No? Pero hanggang kailan, sabi ko sa kanya, ang sabi ko sa kanya, huwag kang mag-decide ayon sa pagkaka-analyze mo sa sitwasyon. Mag-a-analyze ka sa pamamagitan ng word ni God. Kung mayroong sinasabi sa iyo si God na word, Bible verse, kapag nag-devotion ka, do it. Kasi hindi ka na ikaw yung
sa akin naisip ko naman, hindi na tayo yung nagmamayari sa buhay natin. Kung magde-decide ka, dapat meron kang Bible verse. Huwag ka magde-decide kung pa-analysis mo lang o yung parang piece mo lang. Hindi. Mag-decide ka according sa word. So kung nagkamali ka man, sasabihin mo lang kay Lord, Lord, nagkamali ako ng decision para hindi lang tayo ito. At least Lord, nagdepend ako sa word mo. Ibig sabihin, kinonsulta kita ng maayos. Saan mo gusto magkamali? Sa pa-analysis mo o sa pagtitiwala mo sa Panginoon? Of course, gusto mo na magtiwala sa analysis. Gusto mo na magkamali sa analysis mo, wag lang magkamali sa word ni God. Tama? So magde-decide ka sa word ni God dahil hindi na ikaw ang nagmamayari ng buhay mo. Purihin ang Panginoon dahil hindi kanya iniwan. Kung ano man ang kinuha niya sa iyo, ibibigay niya yan, ibabalik niya yan. At yung pagpapala na ibibigay niya sa iyo, maging pagpapala din ng malaki sa ibang tao. May the Lord bless you, my brothers and sisters. This is the word of God. Praise be to God. Praise be to God.